Mga ka-Republic, nagpapa-underdog lang ang TNT. Sinabi ito ni Al Francis Chua bilang reaksyon sa pahayag ni Chot Reyes na dihado raw ang tropang Giga sa final series na magsisimula bukas. Nagkahanda naman si Jamie Maloso sakaling i-assign siya ni CTC na maging import stopper. Inamin ng Lasal Product magiging napakahirap na assignment na bantayan si Randy Jefferson na isa sa pinakamahuhusay na import na naglaro na sa PBA. Umaasa naman si Justin Brownlee, third times is a charm. Naniniwala ang marami na sa pangatlong pagkakataon na maghaharap sila ni Randy Jefferson sa finals ay sila naman ang magwawagi. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi lang si Chot Reyes ang nagsabi, kundi pati ang TNT Team Governor. Underdog daw ang Talk and Text sa Best of 7 Final Series na magsisimula bukas sa Mall of Asia Arena. Nababilis na pinabulaanan ni Al Francis Chua, Team Governor naman ng Gin Kings. Parang isang national team daw ang lineup ng Talk and Text dahil nariyan sina RR Pugoy, Reynam Batak at si Calvin Oftana na mainstay ng Gilas, Pilipinas. At si Randy Jefferson, two-time best import at national player din ng bansang Jordan. At si Poy Eram na naglaro rin sa national team noong 2018 under coach Yang Giao at noong 2020 sa FIBA Asia Cup qualifiers. Nakasama rin siya sa Gilas pool noong 2023 pero nadali nga lang siya ng injury. Then nag-announce na siya ng retirement from the national team. Ang mga player na nabanggit ang tinutukoy ni Al Francis Chua kaya di daw pwedeng sabihin na underdog ang TNT ngayong Commissioner's Cup Finals. Ang pahayag naman ng kampo ng TNT na underdog daw sila ay kanilang ibinase sa current lineup ng Barangay Ginebra. Healthy si Scottie Thompson na nagpapamalas ng all-around performance throughout this conference. At si RJ Abarrientos na nagmamature bilang playmaker. Hindi siya pwedeng iwan ng walang bantay dahil habang nagtatagal ay nagiging matalas ang kanyang outside shooting. Pero higit sa lahat, nakatuon ang pansin ng TNT coaching staff kay Jamie Malonzo na nagbalik na mula sa injury. 9 o 10 buwan na di nakapaglaro ang high-flying forward na kinailangang sumailalim sa surgery. Agad naramdaman ang impact ni Malonzo sa semifinal series kontra sa Batang Pier. At ngayong finals, isa siya sa dahilan kung bakit tinitingnan ng kampo ng Talk and Text na liyamado sa kanila ang Ginebra. Pero sabi naman ni Al Francis Chua, hindi pa 100% condition si Malonzo. Mga 80% pa lang daw ito ngayon. 80% pa lang pero isa sa mga sinandala ng Ginebra ng i-gentleman sweep ang Batang Pier. Inaasahan ng 6'7" athletic forward na isa siya sa mga maa-assign na bumantay kay Randy Jefferson. Aminado siya na magiging mabigat na misyon ito at kung hindi siya mag-iingat, pwede siyang ma-foul trouble ng maaga. Malikot at mabilis si Jefferson na problema ng kahit sino pa ang magbabantay dito. Alam ni Jamie Malonzo, hindi niya mapipigilan totally ang former NBA player from scoring but at least mabawasan man lang niya ang production nito. Nag-a-average si RHJ ng almost 29 points per game at sa close-out game ng Talk and Text kontra sa Rain or Shine, naghalimaw ito ng 42 big points. Hindi pwedeng pabayaan ng Ginebra na maghalimaw ng ganito kalaking punto si Jefferson ngayong finals. Mahirap i-contain ang 6'6" na two-time best import, ngunit kung mai-slow down nila ito, isa iyon sa magiging susi upang talunin ng Ginebra ang Talk and Text. Third times is a charm, as they say, sabi naman ni Justin Brownlee. Binigyan na nga ng mga doktor ng go signal ang Ginebra import para makapaglaro sa Game 1 matapos maatake ng asthma. Umaasa ang Ginebra import na sa kanila naman ang swerte sa pangatlong pagkakataon na makakalaban nila sa finals ang Talk and Text. Gaya nga po ng nasabi na natin kahapon sa ating video content, may malaking pagkakaiba ang final series na ito kaysa final series sa nakaraang Governor's Cup. Maliban kay Isaac Go ay healthy ngayon ang lineup ng mga mag-aalak.
Napadagdag pa si Troy Rosario na makakabakbakan ng best friend niyang si Poy Eram. At malaking handicap naman para sa TNT na wala ngayon si Jason Castro sa kanilang hanay. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Water Lady. Salamat sa panunood. Shout out din sa iyo, Willie Bardahe. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, shout out Merson Kabady Vlog. Salamat sa lagi mong panunood, kabayan. Ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin, Norman Flores. Mabuhay ka rin, idol. Shout out. At sa iyo rin, shout out Marcelo Trambulo. Heto na. Na-shout out na kita. Salamat. At sa iyo rin, Efren Mendoza, kabayan. Tagilid sila ngayon. Promise. At sa iyo rin, shout out Adrian Vlog. NST tayo forever, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Mercedes Espeleta. Kakayanin na raw natin ngayon. At sa iyo rin, shout out LJ Mandayo. Good luck sa Hinebra, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Grace Vasquez. Go, go, go Hinebra. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.